Kala natin is about the signs of time. So, it is one way of His message for us na kapag nakita natin yung mga signs of times, yung mga lindol, yung mga gera, mga wars and rumors of war, we need to listen and to be attentive na the Lord is coming very soon. Amen? Amen. So wag po nating baliwalain yung mga warning signs at yung mga babala ng Panginoon sa atin. Amen? Praise the Lord. So for this afternoon, ang ating pong topic is, God is calling you. Tinatawag ka ng Diyos. Sige po, basahin po natin yung ating verses. Habaan po natin. Kanina binasa natin yung a portion, but I want you to read yung 11 verses. So sige po, basahin po natin. Meanwhile, the boy Samuel served the Lord by assisting Eli. Now in those days, messages from the Lord were very rare and visions were quite uncommon. Verse 2, one night, Eli, who was almost blind by now, had gone to bed. The lamp of God had not yet gone out, and Samuel was sleeping in the tabernacle near the ark of God. Verse 3, suddenly the Lord called out Samuel. Yes, Samuel replied, what is it? He got up and ran to Eli. Here I am. Did you call me? I didn't call you. Eli replied, go back to bed. So he did. Then the Lord called out again, Samuel. Again, Samuel got up and went to Eli. Here I am. Did you call me? I didn't call you, my son. Eli said, go back to bed. Verse 7, Samuel did not yet know the Lord because he had never heard a message from the Lord before. So the Lord called a third time, and once more, Samuel got up and went to Eli. Here I am. Did you call me? Then Eli realized that it was the Lord who was calling the boy. So he said to Samuel, go and lie down again, and if someone calls again, say, speak, Lord, your servant is listening. So Samuel went back to bed. Amen? Amen. Americanized tayo, hindi Samuel, no? Samuel. Samuel. At diyan si Eli, si Eli. Pero mamaya tatagalogin naman po natin. Amen? So, dito po, iikot yung ating message for this afternoon. At pag sino na po dito nagbabasa ng 1 Samuel, 2 Samuel? Amen. Napakaganda pong basahin po natin yung mga aklat po na yon. So when God is telling something to His people, kung gusto niyang magpahayag o magbigay ng mensahe, usually He raise up a prophet. Nag-raise up siya ng mga propeta, ng mga mensahero. At isa sa pinakadakilang propeta po during the Old Testament ay si Prophet Samuel. So sino ba si Samuel? Asawa ba ni Michelle? De. Si Samuel na nga, masyado tayong slang eh. Si Samuel po ay anak po ni Elkanah at ni Hannah. So basahin po natin yung first chapter. Ang sabi po doon na si Elkanah at si Hannah ay walang anak. At during that time, maraming kasing asawa yung mga lalaki noon eh. So may asawa siya, ang isang asawa niya ay si Pineha at yung isa ay si Hannah. Si Pineha ay may anak. At dahil siya ay may anak, kinukutya niya si Hannah. Every time na mag-offering sila, magkakaroon sila ng sacrifice, kinukutya niya. O mag-isip na kayong pangungutya. Ay, babaeng baog, babaeng baog. So si Hannah, uuwi siya ng luhaan at depressed. So every year, lagi siyang kinukutya ni Pineha. So anong ginawa ni Hannah? Sa halip na magmukmuk siya, anong ginawa niya? Dumulog siya sa Panginoon, iniyak niya kay Lord yung kanyang kalalagayan. Sabi niya, Lord, huwag mo nang pabayaang ibuli ako nito. Bigyan mo naman ako ng anak. Amen? Umiyak siya talaga. Sabi sa Bible, he wept bitterly. Have you experienced that? Did you wept bitterly? O humagulhul talaga kayo sa Panginoon. So yun ang ginawa ni Hannah. Humagulhul talaga siya kay Lord. And in His perfect timing, pinagkalooban si Hannah ng anak. At yan po ay walang iba kundi si Samuel.
By the way, ang anong prayer ni Hannah, sabi niya, Lord, pagbibigyan mo ako ng anak, i-offer ko siya sa'yo. Yun ang vow ko sa'yo, Lord. I-offer ko siya sa'yo. Maglilingkod siya sa'yo sa all the days of his life, kagaya ng kinanta natin kanina. Maglilingkod siya sa'yo, Panginoon. Kaya, nung ipinanganak po si Samuel, ay nabasa nga po natin dito sa 1 Samuel chapter 3, na makita natin na si Samuel, he was assistant po siya ni Eli. So lumaki po siya sa church. Amen? Sino po dito yung mga magulang? Tinatamad ba kayong dalahin yung mga apo nyo, yung mga anak nyo sa church? Huwag po, meron naman tayong children ministry. Dalahin po natin sila sa church para po ma-expose po sila sa paglilingkod sa Panginoon. And later on, makikita po natin na sila na po ang tumatayo dito. Just like what we did to our children. Amen? Amen. Kahit ang layo ng bahay namin noon, sa bundok pa. Dinadala namin sila sa practice, dinadala namin sila sa church. Halos maulanan din kami, pero look at what happened, di ba? Look at the result. Naglilingkod na po sila sa ating pong Panginoon. Amen? Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Amen? Kaya wag natin tinatabo yung mga bata. Diyan ka na sa kwarto, di ba? Pag may Bible study, no? O wag kang maingay, ha? English na ngayon ng mga bata. Don't be noisy. Go back to your room. Ganun po. So, wag po nating itaboy ang mga bata patungo sa ating Panginoong Jesus. Amen? So, yung binasa po natin sa chapter 3, sabi mo ng mga Bible scholars, si Samuel daw po ay mga 12 or 15 years old na. He was a young boy. Amen? So, kahit bata pa lang siya, assistant na siya ni Samuel. Ay, ni Eli. Ni Eli. Tingnan niyo, umpisa pa lang. Sabi ko nga kanina, ang ginaw, ninenervous yung buong katawan ko. Sabi nga po ni David, dapat daw po talaga si Pastor Roland to. Pero po, syempre, kailangan kong to fill in his shoes. Ay, malaki ka. Yun po. So, nawagabayan po ako ni Lord. So, dito po sa 1 Samuel chapter 3, makita natin na si Samuel ay bata na. He was assisting Eli. Amen? So, sa next slide po. So, who would think na si Samuel ay kakausapin ni Lord? Kasi bata siya. Nandun naman si Eli. Nandun naman yung dalawa niyang anak, si Hophni and Pinehas. Hophni and Pinehas. Yun po, mali po yung kanina. Pinay na. Yung isa po ay, yung anak naman po ni Eli ay si Hophni and Pinehas. So bakit sa dami-dami na nakatira doon sa temple, si Samuel ang napiling kausapin ng ating Panginoon? Again, if we will go back to chapter 2, makita natin na kapag pala, ipuin nyo nga yung tenga nyo, kapag pala yung eargate ng tenga nyo, may barayan, di mo naririnig ang tinig ng Panginoon, yung tawag ni Lord. Dahil po, pag binasa natin yung chapter 2, may mga kasalanan po ginagawa si Eli at saka po yung kanyang dalawang anak. Ano po yung kasalanan ng dalawang anak? They are stealing the offering from the temple. At sinisipingan nila yung mga kababaihan at pumupunta dun sa temple. At si Eli naman, kinukonsinti niya yung kanyang mga anak. No wonder, hindi nangusap ang Panginoon sa kanila. At nangusap si Lord sa batang si Samuel. Amen? Di ba napaka-comforting no, na nangusap si Lord kay Samuel kahit bata pa siya? Sino po mga kabataan dito? Ay, may extinct na yung shirt. Ayan, si Chloe, di ba? Don't think that you are young. Na bata ka pa lang, hindi na mangungusap sa'yo si Lord. Amen? Kahit bata ka pa lang, pwede kang gamitin ng Panginoon. Pwedeng mangusap ang Diyos sa'yo. Amen? At huwag mo ring isipin na marami kang problema. Di ba? Pag marami kang problema, Lord, hindi kita marinig kasi ang gulo ng isipan ko. So don't think that you have so much problem that God cannot speak to you. Amen? So God can speak to you kahit feeling mo insignificant ka. Biruin mo ang ginagawa lang ni Samuel, nagbubukas lang siya ng pinto. Di ba? Pag binasa niyo yung at chapter 3, tagabukas lang siya ng pinto and yet napili siya ng Panginoon para ipahayag yung kanyang mensahe. And I believe lahat tayo, amen? Lahat tayo ay pinili ni Lord para
kausapin niya sa umagang ito. Sa hapong ito. Sa hapong ito. Amen? Praise the Lord. So, nais po ng Diyos na malaman natin na expect God to speak to you. Amen? Are you expecting God to talk to you each day? Amen? O hindi ako kakasapin ni Lord kasi hindi naman ako pastor, hindi naman ako Bible leader, makasalanan ako. The Lord cannot talk to someone like me. So, expect God to speak to you. Amen? That's the first thing that we should learn this afternoon. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, umasa ka na mangungusap ang Diyos sa'yo. Amen? So, we have to expect God. Amen? Kagaya ni Samuel. Sige po, basahin po natin yung John 16 verses 12 to 13. Basahin po natin. But you are not able to bear them or to take them up upon you or to grasp them now. But when He, the Spirit of truth, the truth-giving Spirit comes, He will guide you into all truth, the whole full truth. For He will not speak His own message on His own authority, but He will tell whatever He hears from the Father. He will give the message and He will announce and declare to you the things that are to come that will happen in the future. Expect God to speak to you. Ito pong mga pananalita na ito ay sinabi ng Panginoon sa kanyang mga disciples, sa kanyang mga 12 disciples. Balikan po natin doon, sa verse 12. At anong sabi ng Panginoon? Although nakasama niya ng 3 taon, yung mga disciple niya, hindi po ba? And yet, marami pa daw siyang gustong sabihin. No, kulang yung oras, 3 years lang na nakasama nila si Lord. Probably, iba sa kanila, 24 hours, day and night, kasama nila ang Panginoon. And yet, marami pa daw gustong sabihin si Lord sa kanila. Nasubukan niyo na ba na may makasama na isang tao for 1 month? Uninterrupted, kasama nyo lang siya. Maliban sa asawa nyo, halimbawa, nakulong na, stranded ka daw. So, halimbawa, may nakasama kayo na tao for 1 month, uninterrupted, kasama mo lang siya. Siguro kung kasama mo siya ng ganong katagal, nakwento nyo na ang lahat ng gusto nyo yung maikwento. Amen? Kasi walang interruption. Walang internet. So, siyempre, internet ngayon, pag may internet, wala nang kwentuhan. No? So, pagpalagay na natin nag-brown out, nandun kayo sa island at wala kayong magawa. So, nag-uusap lang kayo. Siguro, marami ka nang nasabi sa Kanya. Amen? Pero si Lord, 1 month lang yon. Pero si Lord, 3 years na niyang nakasama yung kanyang mga disciple, and yet marami pa daw siyang gustong sabihin sa kanyang mga disipulo. Amen? Alam niyo ba marami pa rin gustong sabihin si Lord sa inyo? Amen? Araw-araw, sa bawat sitwasyon po ng ating buhay, in every new situation that we face, God wants to talk to you. God has a message to you. Amen? Amen. Kaya nga dinasabi din ng Panginoon, I believe na inunti-unti ni Jesus yung pagsasabi niya ng kanyang mensahe sa kanyang mga alagad. Kasi sabing ganon, if you will hear everything that is there to say, you will not grasp them now. Amen? Halimbawa, first day mo ngayon ka na born again, tapos sinabi na ng Panginoon, yung mga pagdaranasan mong hirap, alam mo, sa year 20 ganito dadanasin mo, no? Ganito mangyayari. Tingin mo ba susunod ka pa kay Lord? Hindi na. Siyempre, inuunti-unti na pa. Baka naman ma-overwhelm ka. Kaya paunti-unti, hindi po ba? But I tell you na anuman po yung danasin natin, laging may mensahe ang Panginoon sa atin. Amen? Hindi siya nauubusan ng mensahe dahil God has still many things to say to us. Amen? Praise the Lord. At ang sabi po sa verse 13, it is the Holy Spirit, the Spirit of truth, the truth-giving Spirit. No, sabi ko nga po, I love reading Amplified Version dahil yan ay ine-expound niya pa po ang salita ng Diyos, and He will guide you into all truth. At makakasigurado po tayo na ang sasabihin ng Panginoon o sasabihin ng Holy Spirit sa atin, galing sa Kanya. Amen? Amen. Kaya hindi po tayo maliligaw. Amen. Praise the Lord. So are you expecting God to speak to you right now? Amen. Like kang mag-expect, Lord, mangusap ka sa akin, Panginoon.
Sa bahay pa lang pag nagpipray ka, Lord, pag umupo ako sa mamaya, pag nakinig ako sa Sunday service, I expect, Lord, mangungusap ka sa akin, may mensahe ka, Panginoon, sa akin. Ngayong araw na ito. Amen? Amen. Don't just sit there and observe and criticize. Wala naman po sa inyo doon. Wala naman pong ganyan sa inyo, no? Pero magkaroon tayo ng attitude, yung listening attitude, na ano man ang maririnig ko ngayon, Lord, mensahe mo to sa akin at susunod ako sa iyo. Amen? That is what Jesus is telling us. Amen? Okay, expect God to speak to you. Praise the Lord. Ang susunod po, okay, develop a reigning ear. Develop. Nung inaaral ko po ito, I came across this word, reigning ear. Actually, nabasa ko na to several years ago. So, nabasa ko siya uli ngayon this week. So, what is a reigning ear? So, nakikita niyo po dyan sa photo ay isang kabayo. Ano po yung itsura ng tenga ng kabayo? Pataas. Meron po bang hinete dito? O merong alam sa pagsakay sa kabayo? Sino? Baka ano yan? Alam ko na. Oy, nasa Sunday service tayo mga kapatid. So baka naman karirista yung sinasabi niyo. So pag ikaw ay hinete or isa kang horse rider, you should pay attention sa kanilang tenga. Di po ba? Kasi it tells about the emotion of the horse. So, tingin nyo ano yung emotion ng horse diyan? Oh, attentive, di ba nakikinig? Dahil nakataas pareho. Amen? So, pag sinabi pong reigning ear, it is the ability of the horse. Kagaya po nito, meron siyang reigning ear, tong horse na to. It is the ability of the horse to listen on one side of his ear to the commands of the rider. At sa isang side naman is to be aware of his surroundings. Amen? Kaya pag sasakay kayo ng kabayo, dapat train nyo na nakaganyan. Nakataas yung kanyang tenga. Kasi pag nakababa, galit daw yun pag nakababa. Di po ba? Hindi siya kalmado. So we should, like the horse, we should develop a reigning ear. We should develop an ear na nakikinig sa commands ng ating Panginoong Jesus. Amen? Amen. So wag lang tayong horseback riding pag pupunta kayo ng Tagaytay. Kailangan magkaroon din tayo ng tenga ng kabayo. Magkaroon tayo ng reigning ear. Amen? So ano pong sinasabi sa Isaiah 40 verse 21? Your own ears will hear him. Right behind you, a voice will say, this is the way you should go, whether to the right or to the left. Amen? Yung sarili mo daw tenga, di ba? Yung tenga na gagamitin ni Lord para mangusap siya sa'yo. Pag pupunta ka daw sa kaliwa, sasabihin ni Lord, oh anak, dito ka sa kanan pala. Sa kanan, at dito ka naman, o kaya dito ka naman sa kaliwa. Amen? So we should develop a reigning ear. Amen. Sino na dito ang nagpunta sa ibang bansa? Nag-travel, ayan, yung mga kaibigan, mga kapatiran natin nagta-travel. So naalala ko nung kami ay nagpunta sa Japan, nagkandaligaw-ligaw kami. Nagkandaligaw-ligaw kami, sumakay kami sa iba't ibang mga train. Noong una nag-e-enjoy ako. Nag-e-enjoy ako kasi hindi naman mainit eh. Di kagaya rito, di ba? Parang pag sakay ka ng sakay, lakad ka ng lakad, ang init. Eh doon kasi winter, so hindi po ako wala namang hassle. Until na-realize ko, bakit ba tayo papalit-palit ng train? At nung nakita ko na yung mga hagdanan, yung mga hagdanan na aakyatin at dala-dala namin yung mga bagahe, yun na. Nagtanong na ako sa kanila, bakit nangyayari? Anong kaganapan? Anong nangyayari? Yun pala, ay nagkamali kami ng mga sakay ng train at in short, muntik na kaming palipat-lipat kami. Amen? So, that was on our first day. So, the second day or the third day,
Ayan, naging familiar na si Pastor Roland at saka si David sa pagbabasa ng how do you call that? Google Maps, yung mga maps nila. Amen? So, na-develop na rin after 3 days. Amen? So, ano po? Wala kang sense of direction. So, ganun din tayo, di ba? Pag first time, hindi mo pa marinig yung boses ng Panginoon. Until such a time, kapag you are very committed sa iyong quiet time kay Lord, di ba? Sino dito nagka-quiet time? Amen. Alam niyo po ba, mahalaga yung nagka-quiet time. Yung quiet ka talaga kay Lord because it is the time that you listen to the voice of the Lord. Amen? Amen. Kailangan magkaroon ka ng ang tawag ko nga doon sa upuan ko, thinking chair. Di ba, meron kang thinking chair, magmuni-muni, pag-isipan mo yung mga anong nangyayari sa buhay mo at doon mo naman maririnig ang mensahe ng ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Praise God. Okay, so we should develop a reigning ear. Tandaan po natin yan, ha? Okay, next slide po. Sanctify and circumcise your ears. Okay, basahin po natin yung Exodus 29 verse 20. Then slaughter it and apply some of its blood to the right earlobes of Aaron and his sons. Also put it on the thumbs of their right hands and the big toes of their right feet. Splatter the rest of the blood against all sides of the altar. So pag binasa niyo yung buong Exodus 29, ito po yung kino-consecrate nila or sinasanctify nila si Aaron, which was the priest of the Lord, at yung kanyang mga anak. Sinasanctify nila. Amen? Para maka-enter sila sa presence ni Lord, dun sa Holy of Holies, they slaughter or nagkakatay sila ng hayop, tapos nag-i-sprinkle sila sa sa altar, sa mga utensils, sa lahat ng mga ginagamit nila para malinis yung kanilang ginagamit. At isa din sa pinapahiran nila ng dugo ay yung tenga. Yung tenga daw, yung kanang tenga, yung kanang thumb, hinlalaki, at yung kanang hinlalaki sa paa. Bakit kanan? Bakit hindi sa kaliwa? Sabi sa Bible, when we speak of the right hand, it speaks of power. It speaks of power. Amen? Side of power pala tong right hand, di ba? Kaya lagi sinasabi sa Bible, the right hand of the Lord. Amen? So, inaano daw ng dugo yung tenga ni Aaron. Amen? At nung binabasa ko to, I think we should also pray to the Lord na i-anoint din ni Lord na we should apply the blood of Jesus into our ears. Amen? So, umpisahan na natin at this afternoon, let's make it a practice na magpa-apply tayo ng banal na dugo sa ating pong mga tenga. Amen? Amen. Hindi ba kayo nagtataka? Ito, siguro narinig nyo na. Bakit ang mukha natin may isa lang bibig at 2 ang tenga? Dahil, siguro, hindi lang siguro, sigurado ako, na kailangan mas less tayo nagsasalita. Amen? At mas madalas dapat tayong nakikinig. Amen? Alam niyo ba yung mga matatalino? Ayan, may mga matatalino tayo rito, no? Naniniwala ako, mas nakikinig sila sa klase. Yung mga hindi nakikinig, ay alam niyo na ang grades. Di po ba? Sasabihin ng teacher, you're not paying attention, you're not listening. Kaya nga po, mas natututo tayo kapag tayo ay nakikinig. More than we talk. Amen? So let us apply the blood of Jesus into our ears. Amen? Para po mas marinig natin ang boses ng ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Sige, palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Okay, next slide po. How to hear God's voice. Ang sabi po ng isang pastor, may 2 daw pong katanungan na tinatanong sa kanya. Ano yung 2 questions na yon? Una, how will I find the will of God? How will I know the will of God? At pangalawa, how will I hear from the Lord? O how will I hear the voice of God? Amen? Sa buhay po natin, marami tayong naririnig na tinig. Amen? Nandiyan yung tinig mo. Ano ba yung tinig mo? Marami kang monologue, no?
Ano yung monologue mo? Yung nakuwawa naman ako, di ba? Wala naman akong pera. Naririnig mo yan, di ba? Oh, lagi na lang akong sawi. Lagi na lang akong kawawa. Di po ba? Yung boses mo ang lagi mong narinig. Pangalawang narinig din natin ay yung boses ng kaaway, yung boses ni Satan. He will speak lies to us. He will speak deception to us. At yung pangatlong tinig naman ay yung tinig ng sanlibutan. So ang tanong, marahil ito yung mga tanong din natin po ngayon. How are we going to hear God's voice? Amen? So paano ba natin maririnig ang boses ni Lord? Sino na dito ang nakarinig ng boses ni Lord? Yung audible voice ni Lord. Yung talaga narinig mo, Brother Raul. Ganun ba yung boses? Ganun ba yung boses ni Lord? Yung audible voice ni Lord, pag sinabing audible, yung narinig yung boses, that is audible. Sino na dito nakarinig ng ganon? Ano po ang boses ni Lord? Amen. Praise the Lord, no? Si Lord can talk to us in His audible voice. But God can also speak to us through a still, small voice in our spirit. Amen? Hindi mo man naririnig yung boses ng Panginoon. Yung ganito, yung audible, pero naririnig mo siya sa iyong Espiritu. Amen? Kaya mahalaga na ikaw ay nakakilala sa Panginoon. Amen? Pag hindi ka Christian, o wala ka pang relationship kay Lord, you cannot hear the voice of the Lord kasi patay pang Espiritu po natin. But when you got born again, yung ating Espiritu po ay mabubuhay, then and only then, you can hear from the Lord. Amen? So minsan, kagaya ni Sister Net, narinig niya yung boses ng Panginoon. Mamaya, tanungin natin ano ba yung description niya sa boses ni Lord. So minsan naman daw ang boses ni Lord kagaya ni Samuel. Ang boses ni Lord ay yung somebody that is in authority. Minsan, minsan magpapatiwakal ka na. Tapos marinig mo yung boss ni Pastor Roland, anak, huwag ka muna magpakamatay. So, although hindi si Lord yon, boses yun ng Panginoon. Amen? Kagaya na nangyari kay Samuel. Amen? Pero this afternoon, di man po natin marinig ang audible voice ni Lord, we can learn how to hear the soft, still, small voice of the Lord. Amen? Amen. So how do we hear God's voice? Okay, number 1, create an atmosphere of worship. Sige po, basahin po natin yung ating verse. There is much more we would like to say about this, but it is difficult to explain, especially since you are spiritually dull and don't seem to listen. Tingnan nyo nga yung katabi mo. Tapos na. Tingnan nyo nga kung yung katabi nyo, if they're listening. Mukha naman eh. Mukhang seryoso po tayong lahat. Kasi gusto nyo marinig ang boses ng Panginoon, ano? gusto nyo ng direction ni Lord. Kaya, merong paalala ang Panginoon dito sa Hebrews chapter 5 verse 11 that we should not be spiritually dull. So para marinig po natin ang boses ni Lord, dapat daw po na hindi tayo spiritually dull. O pag sinabing dull, hindi po yan manika Dull means hindi ka interesado. Indifferent ka, wala kang kagana-ganang makinig kay Lord. So yun pala yung isang reason bakit hindi mo naririnig ang boses ng Panginoon kasi wala kang gana. Tingnan mo nga yung katabi mo kung may ganang makinig. Yun, may gana. So wala kang ganang makinig. Ano kaya mga activities in our lives that will make us spiritually dull? Can you guess? Ano ba yung mga activities in our lives that can make us spiritually dull? Alam niyo po ba kung ano? Spending so much time in our cell phone. in social media. Amen? Naranasan nyo ba na scroll ka na mag-scroll? Mag-scroll ka na mag-scroll. Sabihin mo lang, pampaantok. Pero, ma-realize mo, 2 a.m. na in the morning, hindi ka pa rin nakakatulog. Amen? At kung ano-ano yung you are being bombarded by a lot of information, di ba? Mapapanood mo, nakakaiyak. Sumunod, minsan, para nakaka-inlove. Sumunod naman,
nakagalit. No, paiba-iba yung emotion mo. Tingnan nyo kung ano yung nangyayari sa buhay natin, ano, mga kapatid. Paiba-iba yung emotion mo. In just 1 hour, magagalit ka, naiiyak ka, patutuwa ka. Hindi po ba? So all of those things will make us spiritually dull. Amen? Amen. So, iwasan na natin. Hindi naman po sa ganon. So, let us limit. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, limit. Avoid. Bawasan. Di po ba? So, wala po kayong magagawa. May teacher po dito sa, sa harap. So, kasi ako personally, minsan nadidepress na ako sa kakaano ko. Sa kaka-cellphone ko na ganyan. Sabi ko, uy, parang nakakaano na. Di ba? Yung parang, kung ano na yung pumapasok sa isipan mo. To the point na magpipray pa sana ako. Hindi na ako nakapag-pray. Hindi na ako nakapagbasa ng Bible dahil sa kaka-cellphone. Amen. Nakalimutan ng mag-devotion. Amen? At, yan, sa pool daw po, no? Ano ba yung kasabihan nun? Bato-bato sa langit, tamaan ay magbago. Amen? Amen. Kaya pag nawala yung cellphone, ano sasabihin? Buti. Buti nga, hindi naman po ganun. Hindi naman tayo ganun ka-brutal. So, iwasan po natin na tayo ay maging spiritually dull. Amen? Kaya po, ang technology ay we should use it for the propagation of the gospel. Pero, gamitin po natin ito ng may limitasyon at balanse po. Amen? Praise the Lord. And they don't seem to listen. Amen? Di na naging attentive yung mga tao. Pag tinanong mo, no? Ano nga uli? Ang dami na sinabi. So, halimbawa si Lord, nagsasabi na sa'yo, anak, mapapahama ka na. Di ba? Mapapahama ka na. Tigilan mo na yan. Tigilan mo na yung mga kabaliwan mo. Tigilan mo na yan. Eh, hindi ka nakikinig kay Lord. Ano mangyari? Mapapahama ka because you don't seem to listen. Amen? Praise the Lord. Kaya, we should create an atmosphere of hearing from God. Pag sinabing create an atmosphere, kanina, anong atmosphere natin? Atmosphere of worship. So, we should create ng isang atmosphere or environment na nakakapakinig tayo ng salita ni Lord. Amen? Kailangan meron tayong at least, you start with 10 minutes na uninterrupted, na kayo lang dalawa ni Lord. Amen? Kaya nga mas maganda nga eh. Ako old school talaga ako. Sabi, old school kasi old na ako eh. Kaya, di ba sabi niya, sister, yung mga sinesend mo na hindi ko mabasa. Di ba minsan yung mga sinusulat ko sa notebook, old school nga eh. Kaya gusto ko pa rin po ng sinusulat. Amen? So nasa inyo po yan, yung mga kabataan dito, as long na tayo po ay nagkakaroon ng quiet time sa Panginoon. Amen? Praise the Lord. Okay, dito pa po, sa istorya ni Elijah. Basahin po natin. Go out and stand before me on the mountain. The Lord told him. The Lord passed by, and a mighty windstorm hit the mountain. It was such a terrible blast that the rocks were torn loose, but the Lord was not in the wind. After the wind, there was an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. And after the earthquake, there was a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire, there was the sound of a gentle whisper. When Elijah heard it, he wrapped his face on his cloak and went out and stood at the entrance of the cave. So bibigyan ko lang po kayo ng background. Ito po yung istorya sa chapter 18. Mababasa natin doon na nagkaroon ng duel o tunggali o pakikipagtunggalian si Elijah at yung mga false prophets ni Baal. So nagkaroon ng victory si Elijah. Pero po, it's ironic, no? Na after his victory,
Napagod siya. Sino dito after a great victory, no? Bless na bless ka, tapos bigla kang napagod. Parang yung energy mo, ang taas-taas, biglang, pshh, biglang gano'n. So, yung nangyari kay Elijah yan. In short, para siyang na-burn out. So, na-burn out siya. Plus, hinahabol pa siya ni Queen Jezebel at siya ay ipapapatay. So, ang nangyari sa kanya from the victory dun sa mountain na nagkaroon siya ng victory sa prophet ni Baal, anong ginawa niya? Sumilong daw siya doon sa ilalim ng puno. At anong prayer niya kay Lord? Lord, kunin mo na ako, Lord. Di ba, Lord, sana mamatay na ako? Nakapag-pray na ba kayo ng ganun? Wag, masama yun, ano? Pero si Elijah, pinag-pray niya, Lord, kunin mo na ako. And then, anong ginawa ng angel? So, ano ko lang po, ipaparaphrase or summarize ko na lang po. May dumating na angel, pinakain siya. Dahil sabi sa kanya, for 40 days, meron ka pang lalakbayin. And then, pumunta siya sa kuweba at umakyat siya sa top of the mountain because he needed to hear the voice of the Lord. Kaya tignan natin ano ba yung condition ng kanyang environment at bakit ba napakinggan ni Elijah yung boses ng Panginoon. So, nung nandun daw po siya sa top of the mountain, balikan po natin yung verse 11. Tingnan po natin. Kaya nga, sabi nga sa Bible, be still and know that I am God. Pag maingay masyado, hindi mo maririnig ang boses ni Lord. So sabi po dito, go out and stand before me on the mountain. And as Elijah stood, the Lord passed by and a mighty windstorm hit the mountain. So unang nagpakita ang Panginoon sa kanya through a storm. Sa lakas daw ng storm, yun daw mga bato ay nadurog. Pero sabi pong ganon, wala daw si Lord doon sa malakas na storm. Amen? And then there was an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. Pagkatapos ng earthquake, and after the earthquake, there was a fire, but the Lord was not in the fire. Tingnan nyo yung tatlong yun, no? The windstorm, the earthquake, the fire, di ba? Talagang matitindi yan, no? Ang lalakas ng power niyan, pero wala daw ang Panginoon doon. And after the fire, there was the sound of a gentle whisper. So, ano pong sinasabi rito ng Panginoon? Na kung gusto mong marinig ang boses ni Lord, you have to stand still. Amen? Kailangan mong manahimik sa kanyang presensya. Amen? Alam niyo po ba si Lord, pwede naman siyang mangusap in a very showy, flashy manner, yung mga dagundong, di po ba? Pero pinili ng Panginoon na mangusap in a gentle whisper. Amen? God can talk to us in our spirit. Amen? Maririnig mo ang Panginoon dito sa iyong puso kapag ikaw ay nagkakaroon ng iyong quiet time every morning. Amen? Kapag you spend time with the Lord, it is the time that you can listen to His voice. Amen? Hindi siya mangungusap sa atin kapag lagi kang on the go, wala ka ng oras sa Kanya. Don't expect na maririnig mo ang boses ng ating Panginoon. Amen? So, let us make a commitment na tayo po ay laging nagkakaroon ng ating quiet time. Amen? Kaya nga quiet Quiet. Yung quiet natin, wag sa gabi Pag iba, quiet, talagang quiet na siya sa pagtulog. So, nais po ni Lord na tayo ay, ibig sabihin ng kumalma ka. In short, kumalma ka. Alam niyo po, hindi mo na kailangan uminom ng pills. Ano ba yung tawag doon? Mga sleeping pills, sleeping tablets, mga pampakalma tablets. Kakalma ka sa presence ni Lord. Amen? Magkakaroon ka ng kapayapaan kapag ikaw ay nasa presensya ng ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Okay, so you should create an atmosphere of worship or an atmosphere of hearing from God. Ang sumunod, the counsel of God's Word. Halimbawa, sabi ko nga kanina, may gusto mo nang magpatiwakal. Tapos narinig mo yung boss ni Pastor Roland. Ang sinabi niya, sige, magpatiwakal ka na, tumalon ka na kasi wala ka ng pag-asa. Tingin niyo ba galing sa Panginoon yon? Siyempre, hindi. So when we hear a voice, see to it na ito ay hindi nagko-contradict sa salita ng ating
Panginoon. Amen? The counsel of God's word. Sige, basahin po natin yung Psalms 119, verse 105. Amen. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Ang salita doon ng Panginoon ay lampara. Di ba yung lampara nasa paa? It's so near to us. So ibig sabihin, bawat sandali ng buhay mo, laging nangungusap ang Panginoon. He is so near. Amen? He's so near na kayang mangusap ang Diyos sa bawat sitwasyon ng buhay mo. Amen? Amen. All we have to do is to listen. And then, sabi pong ganon, He is a light to our path. Amen? Ibig sabihin, siya ang nagbibigay sa atin ng direksyon. Amen? So God can speak to us on our day-to-day living. Amen? Ano bang kailangan mo ngayon? Ano bang needs mo ngayon? Kakausapin ka ng Panginoon and then He will even tell you the future. Amen? Ano yung mangyayari sa'yo in the future? Because He is a light for our path. Amen? Praise the Lord. Ang susunod po na verse. The Lord says, I will guide you along the best pathway for your life. I will advise you and watch over you. Sa ibang version po, I will instruct you and teach you in the way you should go. Amen? Amen. Dapat nakikinig lagi tayo sa instruction. Amen? Amen. Para hindi po tayo mapahamak. Amen? Praise the Lord. So, we should listen to the counsel of God's word. Amen? So pag may narinig kang boses, pero hindi naman yun naayon sa salita ng Diyos, hindi siya galing sa Panginoon. Amen? No matter how excited you are, o feeling mo, Lord, talagang ito, kalooban mo na talaga ito. Pero hindi naman sinasabi ng salita ng Diyos, huwag po natin itong gagawin. Amen? Praise the Lord. Lagi po nating pagbabasihan. The final say is always the word of God. Amen. Praise the Lord. Ang susunod po, the comfort of God's peace. So tandaan po natin, no, how are we going to hear God's voice? Create an atmosphere of worship. Sumunod, the counsel of His word. At susunod po, the comfort of God's peace. Sige po, basahin po natin ang Colossians 3:15. And let the peace, soul harmony which comes from Christ's rule act as umpire continually in your hearts, deciding and settling with finality all questions that arise in your minds. In that peaceful state to which, as members of Christ, one body, you were also called to live, and be thankful, appreciative, giving praise to God always. So balikan po natin yung mga unang pangungusap. And let the peace of God, let the peace of Christ rule in your hearts. So isa pong basihan na nakakapakinig ka ng boses ng Panginoon, kailangan meron kang kapayapaan sa puso mo. Amen? Kailangan mas matindi yung meron kang peace. In short, meron kang kapayapaan. At yun daw pong kapayapaan na yun, it serve as our umpire. Amen? Sino dito ang into sports? Wala? Parang kayo, ako lang din pala yun. Umpire, sino po? So, sa ball game or sports game, meron sinasabing umpire. Yung umpire, isa siyang sports official o minsan referee na siyang nagsasabi kung in or out. Amen? O kaya kung safe ang isang laro. So, siya yung nagde-decide. So, when you want to hear from the Lord and when you want to know the will of the Lord, let the peace of your heart decide. Amen? Kailangan meron kang peace. Pag may peace, in. Pag wala kang peace, out. Nako, hindi yan safe. Di ba sa aeroplano? Di ba yung doon yung exit? Subukan mo buksan yun. Ano mangyayari? Di ba, tatalsik ka. Hindi po ba? So we should listen to our hearts. Kailangan merong kang peace. Amen? Merong kang kapayapaan. Ano pong example dito? Halimbawa, nakikipagkwentuhan ako. Dami ko na, di ba? Minsan tayo mga babae, sarap ng kwentuhan natin. Pero pag naramdaman ko na nawawala na ako ng peace, doon sa sinasabi ko, humihinto na ako. Kasi baka, chismis na yung sinasabi. Hindi naman po. Baka hindi na totoo yung mga sinasabi ko. Amen? So,
I listen to my heart kung meron akong kapayapaan sa puso ko. So pag wala ng kapayapaan, hinihinto ko na yung aking pagsasalita. Halimbawa, meron kang gustong bilihin. Di ba? Pumunta ka sa mall. Naku Lord, talagang naglalaway ka. Naku Lord, gusto ko itong bilihin. Yung latest. Ano mga latest ngayon? Latest bag. Anong latest yan? No, naglalaway ka na. Gusto mo nang bilihin. Eh di umuwi ka muna, pero at hindi ka na makatulog. Yun pa lang hindi ka na makatulog wala ka ng peace. So, gusto mong bilihin. Huwag mong bibilihin. Amen? Or else you will be broke. You will be broke if you will buy that item. Amen? So pag wala kang peace, pray a little bit more. Amen? Halimbawa may gagawin ka, tapos parang wala akong peace atras ka muna. Mag-pray ka muna ulit. Kulang pa sa prayer. Amen? So, kaya mahalaga po, di ba, nananahimik tayo sa puso natin, pinapakinggan natin kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa ating pong mga kalooban. Amen? Kailangan merong kapayapaan. Minsan parang may katransaksyon ka na tao. Mukhang okay naman siya, mukha namang mabait, pero scammer pala. Di ba? Wala kang peace. Bakit kaya, Lord? Para namang ang bait-bait niya. Para namang totoo yung sinasabi niya, pero wala ka namang peace. Mag-ingat. Amen? Beware of danger sapagkat baka ikaw ay niloloko lamang. Baka scammer lang yon. Amen? So let the peace of Christ rule in our hearts. Amen? So kung baga sa may timbangan, timbangin mo muna, may kapayapaan ba ako? Pag wala, wag na muna nating gawin. Amen? Praise the Lord. Okay, susunod po. Circumstances, open and close doors. Alam niyo ba si Lord nagbubukas at nagsasarado din ng mga pintuan? Amen. So basahin po natin yung Acts 16. Next, Paul and Silas traveled through the area of Phrygia and Galatia because the Holy Spirit had prevented them from preaching the word in the province of Asia at that time. Then coming to the borders of Mysia, they headed north for the province of Bithynia, but again the Spirit of Jesus did not allow them to go there. So, we should listen or we should also observe our circumstances. So sa Bible may sinasabing open and close doors. So dito, ano po ba yung mababasa natin na nangyari kina Pablo and Silas? Balikan po natin yung verse 6. So tama naman yung kanilang gagawin. They will share the message doon po sa dalawang area na to, but the Holy Spirit prevented them from preaching. Meaning to say, closed door. Diba? Pinigilan sila. So, basahin nyo na po anong istorya po niyan. Nagkaroon ng closed door. Although will ni Lord yun na mag-preach sila, pero sinarado ni Lord ang pintuan. Amen? At ganun din ang nangyari sa, nung nagpunta rin daw po sila sa Mysia, again, the Spirit of Jesus, everybody say, the Spirit of Jesus did not allow them to go there. Amen? Alam niyo po ba, napakabuti ng Panginoon, amen, na para hindi ka mapahamak, the Spirit of Jesus will not allow you. Amen? Minsan, di ba parang, Lord, bakit ba? Gusto ko to parang, pero lagi parang pader. Di ba parang laging may malaking wall na humahad lang sa akin. I think we should listen to the Lord na marahil sinasarado ni Lord yung pinto dahil ikakapahamak po natin yan. Amen? So we should listen to the warnings of the Lord. Amen? Yung iba kasi, pag sinabing open door, di ba usually, open door. Kalooban niya ng Panginoon. Pero pag closed door, hindi kalooban ni Lord. Pero po tandaan po natin, the same thing po ang nangyayari. When God opens the door, He opens the window. Kakanta na po ako. When God closed the door, He opens the window. Amen? So ang kalooban ni Lord, hindi lang laging open door. Minsan, ang mensahe niya rin ay lagi niyang kino-close. Amen? So wag po tayong malulungkot kapag
sinarado na ni Lord ang pinto. Kasi sabi po, basahin nga po natin yung Revelation. Wag po na po tayong matigas ang ulo. Joke lang po. Write this letter to the angel of the church in Philadelphia. This is the message from the one who is holy and true, the one who has the key of David. What he opens, no one can close, and what he closes, no one can open. Amen? So let us listen to God's warning. Amen? Wag na po nating pagpilitan na buksan yung mga sinarado na ng ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Ako na-experience ko yan ng 2015. May oras pa ba? May oras pa mahaba pa. Maiksi lang po ito, don't worry. So, noong 2015, nakwento na po ito ni Pastor Roland. Nag-venture kami sa business. So, 2015 hanggang 2020. Kasi anong reason namin? Gusto namin mag-increase yung aming giving kay Lord. Pangalawa, gusto namin bumili ng bagong sasakyan. Kasi alam niyo naman po ang aming Rebo, no? Pero buhay pa rin siya hanggang ngayon. So gusto namin mag-increase ang giving namin. Gusto namin bumili ng bagong sasakyan. So kahit nagtatrabaho pa siya noon, nag-venture kami sa business, sa trucking business. At for 5 years, I tell you, for 5 years, very stressful yung 5 years namin. Ang dami naming na-out na pera at wala kaming nabiling sasakyan. Amen? So that was for 5 years, 2015 hanggang 2020. Then the pandemic hits. Dumating ang pandemic. Alam niyo ba, dumating ang pandemic, tuwan-tuwa talaga ako. De, joke lang na may mga namatay. So at the back of my mind, ay salamat. Pandemic na, walang makakalabas, walang magbabiyahe. Lord, marerelax na rin ako. Hindi niya nagugustuhan. So parang una hindi niya gusto na of course, in short, shut down ang operation. So although natutuwa din naman ako, no, na hindi po ako natutuwa na nagkasakit yung mga tao, no. Natutuwa ako kasi wala na akong stress. So imbis na manlumo ako at ma-discourage ako, at the back of my mind, probably the Lord is closing the door because God has something better for us. Amen? So nawala na nga po yun, nag-close na yung business namin, and then nag-retire si Pastor Roland. After 2 years, nag-land po siya sa isang job dito po sa Phoenix. At yung in-expect namin na sa business kami makakabili ng sasakyan, doon pala sa bago niyang trabaho kami magkakaroon ng bagong sasakyan. Amen? Di ba yung sabi nga sa Bible, His ways are higher than our ways and His thoughts are higher than our thoughts. Amen? So anong natutunan ko for 5 years? Natutunan ko makipag-usap sa mga pahinante at driver. Biruin nyo na nakikipag-usap ako sa pahinante, sa driver, pag nahuhuli sila. Pero po, sinabi ko na lang na charge is to experience. Amen? Who knows, no? Baka kailangan nyo ng dispatchadora, pwede ako dyan. Kasi naging dispatchadora din ako ng mga truck. But anyway, ang natutunan ko po rito, pag sinarado talaga ng Panginoon, God has something better for you. Sabi nga nung kanta, when God closed the door, He opens the window. Amen? Amen. May liwanag. Amen. Nakakita ka pa rin ng liwanag at the end of the tunnel. Amen? Praise the Lord. So, wag po tayong malungkot kapag may sinasarang pintuan ng Panginoon. Amen? Sumunod po. Okay, last na po. The characteristic of Samuel. Of course, di natin kailangan kalimutan yung characteristic ni Samuel. Ano po yung characteristic ni Samuel? Meron siyang obedience. Meron siyang hearing ear and not itching ear. Nakita niyo si Samuel, di ba? Ilang beses siyang tinawag ni Eli. No, kada tawag, yes, boss. Parang ganun eh. Alerto siya, no? Kahit 3 beses siyang tinatawag. Ano po yun? Kasi ang heart niya, he's always ready to serve. Sabi mo nga sa katabi mo, ready to serve. Yeah, like kang ready, di ba? Ready kang laging makinig kay Lord. Kaya ganun ang ugali ni Samuel. Pag tumawag si Lord sa kanya, akala niya boses pa ni Eli, parang sinasabi, yes, Lord. Di ba? I'm at your service. Hindi po ba? So meron siyang hearing ear and not itching ear. Pag sinabing itching ear, yung, di ba, dito, makikinig ka to criticize, no? Or to just listen to the things that you want to hear. Amen? Sino dito? Lord, mangusap ka, pero
i-filter ko ha. Ang tawag doon, selective hearing. Eh Lord, ayokong pakinggan yan kasi pinapag-give up mo to eh. Ayoko yan, Lord. Pero po pag nakinig tayo sa Panginoon, lahat ng sasabihin ng Panginoon ay ating pong susundin sa tulong po ng ating Espiritu Santo. Sa tulong ng Espiritu Santo ni Lord. Amen? Praise the Lord. So we should be obedient just like Samuel. And then, sabi po sa James 1:22, but don't just listen to God's word. You must do what it says, otherwise you are only fooling yourself. Sabi po sa ibang version, be doers of the word and not hearers only. Amen? So ang blessing po, it is not on the hearing. Amen? Pakinig ka nga ng pakinig. Hindi naman po sinusunod. Amen? So ang blessing po ay nasa pakikinig at sa pagsunod. Amen? Praise the Lord. Ang susunod po, ayan, ang susunod. Of course, he is dedicated to God's service. Amen? Pag ang puso mo ay talagang dinedicate mo sa Panginoon, just like Samuel. Hindi po ba? Bata pa lang siya, dinedicate na siya kay Lord. Inoffer na siya sa Panginoon. Lagi mong maririnig ang boses ni Lord. Gaya ng tenga natin, di ba yung tenga, pag sinabing sanctify, sinabi ko kanina na yung tenga, nilalagyan ng dugo para ma-sanctify. Sanctify means to set apart. Di po ba? So sineset apart mo, yung tenga mo, na ang pakikinggan mo lang lagi ay boses ng ating Panginoon. Amen? At ano pong nangyari kay Samuel? Those who hear God's call will hear His voice again. Amen? Pag natutunan mong mapakinggan, halimbawa isang beses na nangusap sa'yo si Lord, sinunod mo agad, mapapakinggan mo pa ulit ang boses ng Panginoon. Amen? Pero pag hindi mo pinakinggan yon, taon ang bibilangin mo, yun at yun pa rin ang mensahe ni Lord sa'yo. Amen? So don't be surprised na, halimbawa sasabihin mo, Lord, bakit di na kita naririnig? Marahil, hindi mo pa sinusunod yung huling sinabi sa'yo ng ating Panginoon. Amen? So, let us be like Samuel na pinakinggan niya ang boses ng Diyos. Kaya napakinggan niya uli yung boses ni Lord. In fact, siya ay naging one of the greatest prophet of Israel. And sabi, yun daw salita niya, hindi babagsak sa lupa, laging natutupad. Amen? Pinapakinggan siya ng buong Israelites dahil natutunan niyang makinig sa ating Panginoon. Amen? Sa boses ng Diyos. So are you ready to hear the voice of God? Amen? Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. I pray na ngayon po alam na po nating pakinggan ang boses ng Panginoon. It will take time. All you have to do is to develop. Let us always spend time in listening to the Lord. At I can assure you na tayo po ay bibigyan lagi ng direksyon ng ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Sige po, makakatayo na